Hello, magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. Salamat sa pagdalo ninyo dito sa channel na to. Para sa mga bagong viewers, don't forget to strike that subscribe button. Then, like and share this video. Good morning din sa mga OFWs natin dyan sa Middle East and across Europe and the USA. Maraming salamat sa patronize ninyo dito sa maliit nating channel, Justin Talk News PH. This morning, we will be talking about a topic na medyo close to our heart. Ito po yung with regards to yung mga ginagawa ng government natin with regards to sa defense natin at ang mga priorities na dapat gagawin ng ating pamahalaan. Ito nga yung balak ng administrasyong BBM na bibili ng mga jet fighter, particularly itong F-16 from the US. Merong katanungan, maraming nagtatanong sa akin. This will be the only topic that we will discuss, and then we will be discussing also some other topics relevant to this issue. Ngayon, maraming nagtatanong, tama ba yung balak o plano ng ating pamahalaan na bibili ng ganitong mga armaments from the US? Sabi nila, this is to increase the defense posture ng ating pamahalaan sa ating country in the Asian region. Totoo ba yung intention na yan? These are attack helicopters, attack jet fighters. These are not intended for defense. At ang isang prominenteng tanong na naririnig mo sa ating mga kababayan, ang tanong, kung kailangan ba natin itong mga jet fighters na to, mga F-16 jet fighters. Yun ang tanong. Kung ako ang sasagot, kailangan natin yan. Totoo, kailangan natin yan. Kailangan natin mapalakas ang ating defense para naman kung merong external aggression, kayang protektahan ng ating Armed Forces of the Philippines. That intention, yan ang intention na dapat ilagay natin sa isip. Kung tanongin ninyo kung kailangan ba natin ngayon, alam ba ninyo ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon? Hindi natin kailangan ngayon ang mga bagay na yan, ang mga armas na yan, na posibleng mag-initiate ng kaguluhan dito sa ating rehiyon at sa ating bansa at will totally destroy our country. Kasi nagkaroon tayo ng very aggressive posture na gusto na we have the capability to mount a war against China. Yun lang naman talaga ang purpose natin. So kung kailangan ba natin yung mga war armaments na yan, kailangan natin. But that's not intended for, that should not be intended for, that should be intended for the defense of our territory. Ganyan ang dapat ang purpose natin at hindi kailangan natin ngayon. Alam naman ninyo kung gaano kalubha ang economic situation ng Pilipinas, ang poverty level natin, ang mga nagugutom natin pataas ng pataas by the day. Nakikita mo yan sa mga service. Dati 15%, ngayon nasa 17% na nagdideklara na sila ay food poor. Talagang hindi nila kayang bumili ng pagkain sa tamang pagkain sa tamang oras. At ang dami ng pagkain na dapat nilang bibilhin. The intake of food, hindi nila kayang i-maintain. So,
tumaas ang hunger rate natin sa mga Pilipino. So, kung yan ang dapat natin i-consider as of this time, that dapat naman talaga na yun ang i-consider. Ang pagkain natin, ang kabuhayan na dapat binibigay ng pamahalaan doon sa kanyang mamamayang Pilipino. Pinabalik yung mga buwis na binibigay nila na hindi ngayon nangyayari. So ano bang inatupag ng pamahalaan natin? Ang laki ng kanilang savings nilang personal through corruption. So alam na natin yan. Kahit na yung intended purchase ng mga armaments na yan, mga jet fighters na yan, merong kupit yan, sigurado. That's 5.5 billion US dollars, and you will multiply it by 58 pesos per dollar. Magkano ang abutin yan? Huwag sabihin na walang ahintihan. Meron yan. Merong kupit yan. So ngayon, sigurado ako na itutuloy ni BBM yung purchase na yan at magbigay yan ng down payment. So kung magbigay yan ng down payment, siguro next year isasama yan sa budget. So meron namang mga departamento na mababawasan ang budget nila. Or magbibinta ng property si BBM para pang down dyan. Kasi may down payment yan eh. Then after 3 to 4 years, 5 years bago i-deliver yung mga jet fighters na yan, kasi hindi naman kaagad yan ma-deliver. Kailangan pa ng span of time bago yan i-deliver. So ibig sabihin, kung ngayon nga or next year nga orderin sa GEE na naman ilagay yung budget na yan, or magbibinta siya ng properties o magbibinta ng gold para pambili ng jet fighter na yan, so kung i-deliver yan by after 3 years or 5 years, hindi na rin siya ang presidente. So, pwedeng scrap yung deal na yan sa susunod na Pangulo kung makikita niya na hindi naman talaga pwede pa tayo bibilin yan, or i-extend niya ang purchase ng mga armaments na yan. Tandaan natin na yung military, yung AFP natin, kinaltasan ng development project nila para sana yung improvement ng pagbili ng mga armaments ay matupad. Pero napakaliit naman yan kumpara sa 5.5 billion US dollars na gustong i-purchase ng pamahalaan sa US ng mga jet fighters na yan. At dito, siguradong mag-initiate ng conflict. Conflict natin with China. At nandiyan pa ang tanda natin na nandito na yung Typhoon missiles and they are not going to withdraw that from the Philippines. Ang pronouncement ng AFP na permanently na sila dito i-install at dagdagan pa nga yata. Wow. Kung ang declared EDCA size natin ay 9, so madagdagan pa yan ng mga Typhoon missiles plus yung F-16. Siyempre naman, kung sabihin natin advantageous pa sa US, kasi yun si President Donald Trump isang ahinti yan ng mga armaments ng war, military armaments ng US. Yan ang gusto niyang ibinta, but it doesn't mean na gusto niya mag-initiate ng kaguluhan. Ngayon, sabi pa nga ni President Trump, kung siya pa ang presidente nung kapanahon na nag-start yung war ng Russia at Ukraine, hindi mangyari yung gera na yan. Tapos dito rin sa nangyari sa Gaza, hindi rin mangyayari kung siya pa ang presidente. Yan ang ibig niya sabihin. So ibig sabihin dito, hindi talaga mangyari na magkaroon ng gera between the Philippines na kasamang Philippines at saka China. Ipiprevent niya mangyayari yan. Kahit na yung sigalot ngayon sa Taiwan, hindi mangyayari yan. Maniwala kayo, hindi yan magkagulo. Ito naman dito sa Pilipinas, na biglang nagsalita si Browner na maghanda na dahil magkaroon ng kaguluhan ang Taiwan. Siya lang nagsasabi niyan kasi gusto niyang
mawala na yung focus natin doon sa problema natin, doon sa pag-kidnap nila kay PRRD sa The Hague. Gusto nila ay ilihis ang atensyon ng mga tao doon sa pananakot niya na magkaroon ng hidwaan, magkaroon ng kaguluhan at gera dyan sa northern part ng Pilipinas. Yun lang ang purpose nila. Gumagawa sila ng issue. But I don't believe na magsimula ang gera dyan with President Trump as President of the US. Ngayon, gusto niya i-relocate daw. Tanungin mo sa mga Pilipino sa Taiwan kung anong pakiramdam nila sila nandoon. Meron bang slight indication na magkaroon ng gera? Wala. Sa loob ng Taiwan, hindi nila iniisip yan. They are preparing for, siguro, kung talagang inevitable na yung mangyayari, pwede silang lalaban. Pero with that drill na ginagawa ng China, dyan sa isang island na malapit sa Taiwan, it will not turn out to be an attack. Matatakihin nilang yung sarili nilang probinsya. Di ba? Makukuha yan sa diplomasya, makukuha yan sa pag-uusap na sinimulan na doon sa elections ng Taiwan. Nagkaroon na nga sila ng advantage dahil nang namumuno ngayon sa Taiwan ay pro-China. Tapos bigla na lang nilang atakihin. Hindi yan mangyari. At sa katotohanan din, bakit makikialam tayo? Meron na nga tayo, we believe in the one China policy. One China policy. Even the US believe and the UN believe that China is one, including Taiwan, and Taiwan is the province of China. Bakit pakialaman natin ang China kung kukunin nila yung Taiwan? Di ba? Kung halimbawa kukunin yung Zamboanga Peninsula ng mga Muslim extremists, tulad na nangyari sa Marawi, nakikialam ba yung ibang bansa? Hindi. Kasi that's an internal problem na dapat susulbahin ng bansa kung nasaan nagsimula ang gulo doon sa sarili niyang teritoryo. In this case, na aminado naman lahat na isa lang ang China, bakit makikialam tayo? Bakit yan ang posturing natin? Do you believe na atakihin tayo ng China? Not once ang China umatake sa isang bansa. In fact, sila pa nga sinakop ng Japan during World War II, doon sa Manchuria. Dami nga kinatay ng mga Hapon doon. Kinatay ng mga Chinese, ng mga Japanese invaders. Yan ang katotohanan. In the 4,000 years of Chinese reign dyan, dito sa Asia, purely business lang, purely trade lang talaga ang kanilang focus. Yung defense structure ng China is purely para maprotektahan ang kanyang mga infra, ang kanyang territory. Pero ang intention na to attack other nations, hindi ako maniwala. Kasi sobra na ang development ng China. Kung sasabak sa isang sigalot, isang gera, madadamay yung mga nila, ang improvement na na-achieve nila for ilang decades na. Ilan na ang na-alleviate sa kanila sa poverty. Tapos bigla silang papasok sa gulo. Iiwasan nila yan. But with President Donald Trump as President ng US, hindi mangyayari yan. Purely trade lang yan. Trade lang talaga. Marami nagtatanong, bakit daw ito rin? Marami akong mga kaibigan sa kapihan nagtatanong, ano bang impression mo o anong opinion mo with regards to the tariffs na ini-issue ni President Trump to other countries? Para sa akin, napakasimple lang yan eh. Hindi naman ako economist, kahit na nakaintindi tayo ng economy konti. Napakasimpleng i-explain. Kasi yung magtatanong, mga simpleng tao na rin na gusto ng napakasimpleng explanation. Ganito yon. Ilagay natin si Donald Trump isang negosyante. Ilagay natin may tindahan siya. Doon sa tindahan niya, may ginagawa siya ng mga produkto na ginagamit nila sa loob ng
bahay nila or konsumo nilang sarili, kinakain nila, ganyan. At meron ding mga produkto na galing sa ibang tao na bininta niya sa loob ng kanyang pamilya. Sa loob ng kanyang pamilya, malaking pamilya niya. So, yun ang binili nila, kinokonsume nila yun. But yung products nila na ginawa rin nila, kinokonsume din nila. Ngayon, dahil sa lakas ng consumption nila, kumuha sila ng ibang mga products sa ibang mga bansa. Ibang mga bansa. Kasi napakalakas, napaka-progressive ng pamilya niya. Kaya marami ang kailangan na produkto na kinokonsume. So, ito, ganyan ang explanation yan. So, anong nangyari? Yung ibang mga nagbibinta sa kanyang produkto, meron din siyang sariling produkto na binibinta. Ang nangyari, mas marami ang binili niya sa mga nag-supply sa kanya kaysa yung mga nag-supply sa kanya bumili ng produkto niya. So nagkaroon ng trade imbalance. Hindi pantay. Hindi pantay. Kasi mas marami ang bininta ng nag-supply sa akin kaysa binili ng supplier, yung nag-supply sa kanya, galing sa akin na may sarili rin akong produktong binibinta. Ganun lang kasimple yun. Kaya nga, yun ang sinasabi ni unfair trade practice with China. Kasi ang imbalance in a trillion ang sinabi ni President Trump, trillion of billions. So dapat maging fair naman yun. Maging fair naman yung amount ng ini-export ng China with the importation na galing sa US para mabalanse. Kaya ngayon ang sigalot nila with the EU. Masyadong maraming produkto na pumasok galing sa mga EU countries. At dito sa Asia, marami tayong in-export doon. Sa Taiwan, mga microchips. Kaya ang ginawa ni Donald Trump, sige, kung ganyan, lahat na mga produkto na kami rin naman ang nagko-consume dito sa US, bibigyan ko ng mataas na tariff yan. Para yung simpleng salita, hindi na gaano yung bilhin ng mga supplier, ang mga tao dito sa US na nangangailangan yan. Maybe, gusto niya ibo-boss yung manufacturing sector ng US, yung mga produkto na kailangan ng US, dapat doon na i-manufacture. At yung mga citizens, doon yung mga products na rin yan na manufactured in the US ang bibilhin, hindi na galing sa ibang bansa. So yung mga US companies tulad ng Apple, tulad ng ibang mga company malalaki na naglilipatan sa China para kukunin yung mga perks na binibigay ng China tulad ng mababang labor cost, walang upa yung lugar nila, binibigyan din ng incentive at subsidy ni President Trump plus yung tariff. Kaya yung iba, halimbawa yung mga cellphone na gawa ng China na American company, pagbinta niyan sa US mas mahal, pagbalik niyan sa US mas mahal. Kahit na mura yung labor cost nila, dahil sa tariff, tumaas ang presyo ng item na yan. For instance, sample, cellphone. So, ang mangyayari ng company na yan, ang purpose kasi ni President Trump, i-relocate yung mga company na lumipat, papunta ng China, ibalik sa US. Sa bagay, ang Apple, nangako na ang ano pa bang malaking kumpanya. Even yung isang microchip company na sa Taiwan, napakalaki, the biggest in the world, nag-invest na sa, I think sa, tawag nito, sa Arizona. Diyan, nag-invest yung malaking company na yan. Nagtayo na sila. Pero actually, meron na sila dyan, pero hindi ganyan kalaki ang investment. Kaya yung ibang company, dyan na nag-invest. But ngayon, ang focus kasi ng US is artificial intelligence. Advanced kasi masyado ang ganyang sector sa US, ang AI. Ayaw nila na mapunta sa ibang bansa. Kaya yun ang focus ngayon ng US, mga AIs. Kasi halos lahat na mga equipments ngayon kailangan na ng AI. Even yung mga sasakyan. Meron ng sariling mga chips para dyan sa AI. Yan ang gagawin dito
doon sa US. So instead na sa ibang bansa, nasa US na. Dahil doon na lang sa car industry sa US, ilan ang na-deplete ng husto ang working force nila dahil nga hindi active, hindi mataas ang production ng kanilang mga vehicles. At kasi hindi naman binibili ng halimbawa sa yung mga capable na bumili ng mga ganyang sasakyan, mga European countries, hindi yan pinapatronize ng mga European countries, kaya consumers. Kaya yun ang focus ni President Trump. Napakasimple lang, parang dito sa Pilipinas. Alala mo yung kapanahonan ni sino ba yun? Elpidio Quirino, Filipino First. So, dapat bilhin natin yung mga gawa natin. Ganon din yun. Pareho lang yun. Kaya American First. So, yung mga produkto natin, bilhin natin para dumami ang trabaho. O kung marami na tayong manufacturing plants na nagpo-produce ng mga products na kino-consume din natin. Sabagay, marami na tayong ganyang company dito. Yung ECS, yung mga Tosino, mga Pampanga Base, at San Miguel, RFM, Swift, mga local companies sa mga produkto niyan, binibili natin. Kasi bihira lang naman ang bumibili ng imported, napakamahal. Mostly local ang binibili natin. Existing yung mga ganyan. Ang kulang lang natin yung manufacturing ng mga textile na napakalakas dati. Basta ang daming mga manufacturing companies na nawala sa atin. Even the shoe manufacturing na napakalakas dyan sa Marikina ay China na lahat ang pumapasok ng mga produkto. So meron talagang imbalance. So ganyan ang gusto mangyari ni President Trump. At sa tingin ko, hindi yan pagkakamali ni Trump. Pinoprotektahan lang niya ang kanyang bayan, ang kanyang country, ang kanyang pinamumuno ang bansa. Siyempre, titingnan mo kung ito, tayo rin naman ang kukonsumo ng mga produkto nito eh. Mga American company din. Doon lang para makababa sa mga sahurin ng mga empleyado, mga ganyan. Eh kung dito gagawin yan sa US, halimbawa kung doon sa US gagawin, marami makikinabang na mga US citizens na makaroon ng magandang trabaho. Instead ng yung ibang mga nation ang mag-take advantage sa ganyang pagkakataon na magkaroon ng work. So, sa tingin ko, hindi rin naman talaga problema ng China. Yung nga rin ang dahilan na yumaman ang China dahil sa ganyang sistema. Na yung mga malalaking, ayan nga sinasabi nila, the manufacturing center or capital of the world is China. Dahil nga dyan sa sistema nila. Ngayon, kung unti-unti mawala yan, ang focus ng China, ang domestic economy na rin nila. Sa dami nila. Sa dami nila. Doon lang sila magbintahan sa kanila. Ilang millions din yan. Pero hindi talaga katulad nung open pa yung market. Ibig sabihin, ang US open pa, pwede pa tayo magpapadala. Pero hindi na eh. May tariff na eh. I think it's 25%. So, ayan din ang nangyari sa Canada at saka sa Mexico. At ngayon, ang Pilipinas pinapatawan ng 17%. Ang tanong ng iba, wala bang epekto yan? Malaking epekto yan sa atin. So, marami rin namang bumibili dito ng American products. Diba? So, maapektuhan talaga. So, wag sabihin na hindi maapektuhan ng Pilipinas. Maapektuhan yan. From 10% yan eh. 5% dati. Ngayon, ginawang 17%. So ano bang mga export natin sa US? So lalabas yung pagkakamali ng government na dinisregard yung China na maging trade partner talaga natin na malakas. So ngayon mawala na yung equation with the US. Hindi naman completely mawala, nandiyan pero may tariff. So magkaroon ng slowdown ang mga exports natin to the US. Eh wala na tayong ibang market dahil inaaway natin yung China. O ano mangyayari ngayon sa atin? So kaya magaling talaga si President Duterte kasi enemies to none, friends to everyone.
Yun talaga. Nakakamiss yung mga style ni President Duterte. At even in the purchase of military equipments. Oh, nag-purchase nga siya before the pandemic. Oh, nag-purchase siya. Sinunod niya yung programa ng military. Na ngayon naman, kinaltasan ng pundo ni PBBM. At ngayon magyayabang na bibili ng 5.5 billion US dollars na tawag niyan, F-16 jet fighters. Hindi ako maniwala yung sinabing 20, baka 5 lang ang darating yan dahil sa COVID. Hindi katulad ni President Duterte, in-implement ka agad. Yung Horizon program ng AFP yun eh. Ang dami niyang nabili. Yung mga frigate galing sa South Korea. Kasi mga indigenous yun eh. Pero may ano naman sila, ng mga Korean manufacturing companies ng mga military equipments. Meron ding tawag niyan, merong silang usapan with US companies tulad ng yung FA-15 na binili natin na jet. Ano yun, with Martin Lockheed ang kausap nilang US. So ang technology niya is US pa rin. Pero para medyo bumaba ang presyo, kaya yun ang binili ng ni President Duterte. Ilan ba yung binili? Marami-rami rin yun, di ba? Yung ano, yung tawag niyan, yung mga Black Hawk, ilan yun? Supposed to be 70 yun. Pero dahil nga sa pandemic, I think 40 na lang ang existing na hindi ginagamit ni PBBM during calamities, which is intended for that purpose. So anong klaseng gobyerno yan? Meron ka ng mga equipments na binili mo para naman makatulong sa during calamities, hindi mo ginagamit, di ba? Kita mo talaga ni inefficiency at walang decisiveness doon sa mga pagbigay ng mga decision that affects the national integrity and security, ang national security ng bansa. Tulad niyan, kung merong calamity, dapat talaga gamitin yung mga assets mo. So, mamimiss natin si President Duterte. Ilan ng Bronco na, yung ano na lang, yung mga galing Brazil, ano bang pangalan ng ano na yun? Anti-insurgency. Ayan ang pumalit sa OB-10. Kasi masyadong luma na yung OB-10. Anong year pa ba yun? 1998. Ngayon, ano na yun? Mahirap na mag-maintain dahil sa kalumaan, kaya pinalitan nung mga jet galing sa Brazil. Then, yung attack helicopter na with the same purpose na anti-insurgency. Kaya nga, napulbos na yung napulbos yung mga NPA sa paggamit ng ganyang mga military equipments, mga helicopters na yan. Kaya galit na galit ang mga leftists, ang mga CPP, NPA, NDF. Dahil bukod sa LCAC, bumili ng mga ganyang anti-insurgency military equipments ang bansa natin. Kaya sina Franz Castro galit na galit. Kaya nga ito, talagang kidnap nila si President Duterte. Pero tingnan natin, darating din ang panahon na makawala yan, makabalik yan dito. Kahit anong pigil ninyo, kahit anong paggulang hiya ninyo sa dati nating presidente, darating din ang time na makabalik yan dito. At hindi yan magtagal, makabalik yan dito. At ngayon, dito nga sa balak na F-16, talagang hindi oras sa kahirapan ng ating bansa, ang presyo ng bigas. Ilang buwan na yan na gustong ibaba. Ang pinakamataas na pinagbabaan yan is only 45 pesos. Ang pinangako na 20 pesos, imposible na mangyari. Yung pabahay, yung trabaho ngayon, ang daming walang trabaho sa Pilipinas. Ang droga, na yun ang dahilan na pinaratang nyo kay President Duterte na yung EJK. Pataas ng pataas ang krimen at hindi yan nasa social media yan. Totoo yan. Kung mag-iikot ka sa buong Metro Manila, puntahan mo yung mga police stations. Ang dami naka-blatter ng mga insidente doon. Recorded yan, hindi yan galing sa mga vloggers.
Kaya si Martin Romualdez kung ano pinagsasabi. So, ito yung kunwaring pagbili nila. Kaya yung nagpunta si US Defense Secretary Higsit, yun ang pinag-usapan, yung purchase ng F-16. Malay mo, pinag-usapan din yung frozen assets ni BBM. Di ba? Hindi natin alam. As a parang bargain, hindi natin alam eh. Papayag kasi President Trump yan. Hindi papayag yun sa ganyan. Hindi siya papayag na ganyan na mangyari. Ngayon, ito nga, malaking paglihis yung pinagsasabi ni Browner with regards to gera dyan sa Taiwan. Dito rin din sa Pilipinas maapektuhan. Hindi mangyari yan. Iwan ko lang kung imposible mag-decide si President Trump na makipag-gira. Ulitin ko, ano bang sinabi niya doon sa mga speeches niya? Kung siya pang presidente, before nagkaroon ng gira dyan sa Ukraine at Russia, hindi mangyayari yung gira na yun. Talagang ma-prevent yun. At inulit-ulit pa niya yung nangyari sa Afghanistan, yung pag-withdraw ng mga American forces doon. Ang daming nasayang na mga armaments, military armaments, iniwan lang. Billions yata ang halaga. Binigay daw sa kalaban. Bakit hindi mo na daw sinecure tapos sinira na lang? Yan, nakita talaga napakayaman ng US tapos ganyan lang waldas lang yung mga assets dapat ng US government. Tama rin naman si President Trump sa sinabi niya. Kaya yung mga sinabi ni Browner, kalukuhan yan para lang malihis ang pag-iisip ng mga tao with regards to the situation of President Duterte right now. But lagi nating sinasabi, there's a day of reckoning. Talagang iba na ito ngayon. Kung sabihin ninyo nung kapanahonan ni President Duterte, wala siyang dinimanda. Hindi niya dinimanda yung mga kabalastugan na ginawa nung kapanahonan ni Noynoy Aquino. Pero ito ngayon, magkano lang kayo, handa-handa na lang kayo, lalo ito sina Torre, sina Remulla, meron kayong kalalagyan kung mag-iba naman ang hangin. Lalo na kung si VP Sara ang maging presidente, kaya magdidelikado ang sitwasyon ninyo. Balita-balita pa nga, marami na naghanap ng countries na doon sila mag-asylum. Sa bagay, biro yung iba, pero may katotohanan din. Kasi, sinesecure din nila yung mga pera nila. Kaya talaga, the next government should be tough enough and brave enough na hahabulin itong mga tao na to. At this time, wala nang patawad. Talagang ipataw ang tamang batas sa kanila ng mga ginawa nila. Hindi katulad ni kapanahon ng President Duterte, okay lang sa kanya. Ngayon, binalikan siya. Pero, dapat naman i-appreciate din natin siya na hindi siya ganyan ka-vindictive. Pero for this time, hindi naman vindictiveness ang hinahanap natin, kundi katarungan sa mga ginawa nilang kalukuhan. Diyan sa Kongreso o sa Senado rin, meron din. Darating ang araw na talagang maano rin kayo, magkaroon din ng justice ang mga ginagawa ninyo. So, meron ding pahabol yung sinasabi ni VP Sara na nagpapasalamat siya kay BBM. Tapos sumagot naman si Bangag. Ang sinabi, glad I help, parang ganoon. Natutuwa daw siya na nakatulong, parang ganoon sa Tagalog. 'Di ba? Parang inamin mo na rin na ikaw talaga. 'Di ba? Parang pinapainan siya ni VP Sara ng salita. You should remember na si VP Sara ay magaling na abogada. Tapos si Claire, pasalamat siya doon sa napaka out of topic yung sinasabi ni Claire Castro. Paratang lang ninyo yan, tapos magpapasalamat si VP Sara. Kami magpapasalamat kay President Duterte dahil nagiging mapayapa ang
mga kalsada sa Pilipinas, mga streets sa Pilipinas. Oh, napaka-safe nung panahon na yun. Kahit sinong tanungin, anytime of the day, pwede kang lumabas na wala kang pangamba. Hindi katulad ngayon, ang daming hold-upper, mga adik pa. Ang daming hold-upper, pumapasok sa bahay, mga tindahan, hino-hold up. Hindi yan chismis, totoo yan. Kaya hindi lang binabalita ng gaano ng mainstream media, doon na lang nila ibabalita kung talagang malaki na. Yan ang katotohanan ngayon. Napakadelikado ng Metro Manila ngayon. Sa bagay, ako, tumira din ako sa mga blighted areas noon during martial law. Kasi yun ang way to, para hindi ka gaano mapansin. Parang bumabalik yung mga ganang sitwasyon. Napakahirap. Di ba nauso dati yung maglakad ka lang and no reason at all, bigla kang nguundayan ng saksak. Nangyayari na yan. Maraming ganyan. Kaya magugulat ka lang, may tumatakbo, may dalang palaksak, nagkahabulan. Maraming ganyan na ngayon dahil marami na ngayon gumagamit ng droga sa katotohanan lang. Yung dito nga lang dito, malapit lang dito sa amin. Diyan, may blighted areas yan. Dito sa may Taguig areas. Dito, boundary ng Makati at Taguig. May isang area dyan na talagang kwento-kwento na mga shop owner, yung sari-sari store owner. Sabi nila, yung dating sari-sari store na yun, walang kalaman-laman yan. Ngayon, malaki pa sa akin. Nagugulat daw sila. At maraming bumibili. Nagtataka sila, ang binibili laging sigarilyo. Puro sigarilyo, isang kahang sigarilyo. Kakahang sigarilyo ang binibili. Ang isang kahang sigarilyo ngayon nasa 100. Di ba? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, doon na bumibili mismo ng droga, shabu, dyan sa mga tindahan na yan. Nilalagay lang sa mga kahang ng sigarilyo para hindi halata. Ganyan ang kwento ngayon sa mga depressed areas, mga squatter areas, madaling salita dito sa Metro Manila. Nangyayari yan. Kaya balikan na naman yung mga dati wala na yun nagkakaraoke hanggang magdamag, hanggang tanghali. Hindi talaga tumitigil. Nagiinuman, magtaka ka. Wala naman mga trabaho. Inom ng inom. Pumunta ka sa mga yung dating makikita mo lang sa mga palabas ng sine. Ngayon nangyayari na yan dito sa Pilipinas. Kaya delikado talaga ang sitwasyon. Kung ito magtatagal pa na ganito, lulubha ng lulubha. Meron kahirapan na sobra-sobra kahirapan, bansa mahalahat. Talaga yung mga tao papasok na lang sa ganyang mga masamang gawain. So dapat mahinto na itong ganyang sitwasyon. Ito sa pamamagitan ng sa totoo lang regime change, but I doubt dahil nga ang AFP ay nasa kampo na ng BBM. Ngayon tungtuwa sila na meron daw mga F-16 na darating. Hindi nila alam kung anong hantungan yan. Kung mapasubo tayo sa gera, mananalo kaya tayo sa China? Tutulungan ba tayo totally ng US? Hindi yan mangyayari. Tsaka kung si President Trump maging presidente, ulitin ko na naman, hindi yan magkaguluhan ng kaguluhan dyan. Kasi yan ang policy ni President Trump. Purely trade lang yan. Kaya yung mga tariffs, huwag yung gawing yun. Natural lang, magbibigay talaga ng tariffs si President Trump. Mangyayari yan, barter na lang. Ito, anong kailangan namin to, bigyan ko kayo ng ganito, barter, parehong halaga. Pwede ganyan, mas maganda, barter. Ito, kailangan namin ng mangga, kailangan namin ng saging, ganito karami ha. Bili kayo ng expedition, bili kayo ng mga Chrysler na may Chrysler pa ba, Ford na mga sasakyan, ayun kapalit. Yung mga cellphone, ito barter, parehong halaga, ganun sana pero hindi ngayon ang nangyayari. Laging dihado ang US, kaya umalma ang US. Ganyan lang kasimple, dihado sila. Kung barter pa yan, di walang parehong halaga ang
bigyan mo ako ng ganitong produkto, kailangan ko. Ikaw, anong kailangan mo? Parehong halaga. Walang trade imbalance dyan sa barter trade. Yun. Katulad sa nangyari dyan noon sa Sabah, Sandakan, barter yun. Mga Pilipino nagdala doon ng mga gulay ng mga vegetable, mga prutas, o kapalit ng mga malong, mga ano-ano pa yung binibili, pati nga mga DVD, hindi pa DVD dati, binibinta dito sa Quiapo, yun ang barter. Parehong halaga. Ito yung presyo sa binibinta ko. Yan din sa'yo. Palit tayo. Ganun. Kaya ngayon may trade imbalance at sa totoo lang nautakan ang US. Nautakan ang US ng China with regards to that. Kaya galit na galit ng US. Si Trump magaling na negosyante yan. Hindi, sabi nga niya sobra na yung unfair na yung imbalance na yan. Kaya papantayin natin through tariff. Para sa akin, pabor ako dyan. Kasi ang US ang pinoprotektahan. Bansa niya, siyempre. Sila rin ang nagkukonsumo ng mga produkto niyan. Kaya nga, lumakas yung mga kumpanya na yan na nag-export ng ganyan mga produkto. Dahil nga, mga Amerikano rin ang nag-consume. Kasalanan ba nila yan? Hindi. Dapat pabor sa kanilang hanapin nila. So, medyo mahaba na itong natin, kwentuhan. Actually, kwentuhan lang to sa mga nasasagap nating mga balita, mga pangyayari sa bansa natin at sa buong mundo. So, nagbibigay lang tayo ng opinion natin. And I hope nakapagbigay tayo ng mga information na nakakatulong sa ating mga viewers. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Speech. But most of all, I would like to request na you subscribe, then try to share, try to like this video. And I hope sa next vlog, you will be around. So thank you very much at good morning.